Can you confirm this, Kong Toby, yung sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na. Paano ba ito natin mahihimay? Paano ba natalisod? Or can you tell us the process? Hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang. At nahandun po si Presidente, si Sec Mina, at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you a reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa yung listahan? Hindi, 2 months wala pa po. Wala nung pa. March 24. Okay. So tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong, bakit kailangan yung listahan? Sabi ko, yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So, Che, sinong, when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki. Tinanggalan ng pondo. So galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito, yung pondo para sa flagship? Hindi, nahandun po yun sa proposal proposal. Nasa NEP po yun. So tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. programs. Pinilisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So galit na galit si Presidente. So pinapahingi sa akin yung listahan. So hiningi ko po yung listahan. So nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So, Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni D.E. Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni D.E. Alcantara. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ako dun sa listahan na yon. So since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen,
Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date. April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya, meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kong Toby, Yes. hindi ko naman maintindihan, hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano 'yon? Para ano 'yon? Eh kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, papaano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbebenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh.